Mahigit 200 na mga residente at organisasyon sa Baguio ay nakisas mula sa Baguio Convention Center at sa Burnham Park para sa Baha sa Burnham na protest itong ika-30 ng Nobyembre. Sa gitna ng napapanahong issue sa Pilipinas, nagpapatuloy pa rin ang iba't ibang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi naman naiiba ang Baguio Benguet sa mga ganitong pangyayari tulad ng nakitang anti-corruption rally o tinatawag na Baha sa Burnham Park, kung saan inilabas ng mga kalahok ang kanilang saloobin laban sa korupsyon sa gobyerno. Bago pa man mag-alas 8 ng umaga, nagsama-sama ang iba't ibang grupong pang-estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Baguio at Benguet upang makiisa sa nasabing kilos protesta. Mula sa Baguio Convention Center, naglakbay ang mga kalahok patungo sa Burnham Park bilang bahagi ng kanilang pagpapahayag ng paninindigan. Nanguna sa marcha si Gabriel Siscar mula sa Kabataan Party List Cordillera. Tumulong naman sa pagdadala ng malaking placard ang ilang kasapi ng iba't ibang lokal na religious group mula sa Baguio Benguet na nakilahok sa protesta. Hindi rin nawala sa eksena ang mga pulis na nagbabantay sa mga ruta at nagtatag ng mga harang sa mga pangunahing kalsada upang matiyak ang kaayusan habang nagaganap ang kilos protesta. Bilang bahagi ng protesta, ilang kalahok ang nagsuot ng malikhaing kasuotang kumakatawan kay Sierra Madre bilang paggunita sa patuloy na pagkalagas ng mga kagubatan dahil sa dumaraming development projects sa lugar. Isa pang anyong nakita sa protesta ay ang pagsuot ng sako ng bigas na sumisimbolo sa patuloy na paglaban ng mga residente ng Baguio laban sa plano ng pamahalaan na ipabenta ang Baguio City Public Market sa mga pribadong korporasyon. Pagamat umabot sa isang mapayapang marcha ang pagtitipon, nagkaroon pa din ng mga ibang tensyonadong reaksyon bago magsimula ang pangunahing programa sa Burnham Park. Pinangunahan ni Siscar ang pagbubukas ng opisyal na programa ng Baha sa Burnham. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtataguyod ng pagbabago sa bansa bago matapos ang taon. Ipinanawagan din niya ang pagpapatuloy ng ganitong uri ng protesta, lalo na't hanggang ngayon ay wala pa ring nananagot ng mga lider sa iba't ibang panig ng bansa kaugnay ng umano'y pagdadakaw sa kaban ng bayan. Si Geraldine Cacho mula sa organisasyong Tungtungan Ti Umili ang siyang nanguna sa mas malalim na talakayan hinggil sa naging papel ni Andres Bonifacio sa pag-udyok at pagsiklab ng revolusyon noong Agosto 1896. Ipinakita rin sa pagitan ng mga programa ang iba't ibang teatrikong pagtatanghal galing sa SLU Stella Repertory, isang organisasyon sa St. Louis University na nakatuon sa teatro. Nagtanghal din ang lokal na grupong Sigaw ng Kwago at ang Tanghalang Bayan ng Kabataan sa Baguio na isang pangteatrong organisasyon mula sa UP Baguio. Bukod sa mga estudyante, nakita din ang ilan sa ating mga senior citizens na nakisali sa programa. Nilabas din nila ang kanilang mga hiling na ituloy ang paglaban nating mga Pilipino sa kung ano ang tama at wasto para sa bansa. Well, sa pulpa naman, maski nung EDSA Revolution, I was already there, yung bata pa ako. Kaya siguro, nasa akin na, nasa dugo ko na siguro talaga yung kung habang may ipinaglalapang na tama, tuloy-tuloy lang. Wala namang dapat mo, wala namang isang limitasyon. Hanggang kaya mo, hanggang kaya na sarili mo. Masasabing umabot mula sa 200 hanggang 2,000 ang nagtipon-tipon sa buong programa ayon kay Happy Ruz mula sa organisasyong Baguio Benguet laban sa korupsyon. Kasalukuyan po tinatayan natin na umabot tayo sa magdadalawang ng marcha. Ang mga protesta, akala natin ng marami o ang ng disinformasyon ay sigawan o panay reklamo. Sa totoo lang po, ang mga protesta ay isang malawak na paaralan.
Gaya nga ng sinabi ni Happy Ruth, ang kilos protesta sa Burnham Park ay nagbukas ng maraming diskusyon sa iba't ibang sektor ng bansa. Dito nakita ang simbahan, guro, mga health workers at iba pang mga mamamayan na humihiling ng maayos na pagbubusisi sa mga isyu ng korupsyon. Dito nakita na hindi lamang naging biktima ang flood control projects ng korupsyon, kundi ang buong bansa rin ng Pilipinas. Kasama si Bella Reyes, ako si Donna Alisa Mabiasen, nag-uulat para sa Herald Express.